A blessed Friday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, pasensya na, no? Medyo ako ngayon. May nangyari po kasi. Kaya medyo distracted ng konti. Pero syempre tayo ay magpapatuloy. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ay may kakayahan na magpatuloy at tapusin itong ating naumpisahang series na Leadership in Action. Ayan. Today is June 26 at tatalakayin natin yung ating pang June 27 and 28 to finish yung ating lesson, to finish the lesson. Ayan. Katulad ng dati, hilingin ko po ulit ang bawat isa na yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa paggabay mo po sa bawat isa sa amin at sa patuloy, Panginoon, na pagsama mo sa amin at pagtulong sa amin, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon sa aming buhay. Ngayong umaga, Panginoon, patuloy kong inilalapit sa iyo si Daddy sa kanyang pagkakadulas. Hinihiling ko, Panginoon, na ikaw ang gumabay sa kanya. I-lead mo po siya sa maayos na ospital at maayos na doktor. At ikaw po nawa, Panginoon, ang manguna sa mga doktor, Panginoon, na mag-aasikaso sa kanya upang wag siyang magkaroon ng anumang complication at patuloy siyang gumaling, Panginoon. Hinihiling ko rin ang iyong patuloy na paggabay sa lahat ng aming mga gawain, Panginoon, sa umagang ito at sa mga susunod pang araw, Panginoon. Ikaw po nawa ang manguna sa amin at patuloy, Panginoon, na mag-lead sa amin sa tamang desisyon. Patuloy mo rin samahan ang gawain na ito, Panginoon, at patuloy mong pagpalain. Samahan mo po ako, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong banal na salita. Bigyan mo ako ng karunungan at kalakasan, Panginoon, kakayahan na maibahagi ang iyong mga salita ng tama at may karunungan. Patuloy mo rin, Panginoon, basbasan at haplusin ang lahat ng mga nanunood ng live na ito at nanunood din ng replay ng live na ito. Ikaw po nawa ang manguna sa kanilang buhay at patuloy, Panginoon, na magpaunlad ng kanilang pamumuno. At Ama, dinadalangin din namin na linisin mo po palagi ang aming puso't isipan at gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa ating lahat. Good morning kay Ading Shirley at sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan. At tayo ay magpatuloy sa kabila ng mga unexpected na situation. Naniniwala ako na ang Panginoong Diyos, siya ang gagabay sa bawat isa sa atin. Ayan, so kahapon, day 26 yung tinalakay natin, At ang title ng ating tinalakay kahapon is ang multiplier mindset. Natutunan natin mula kay Apostle Paul, at kay Timothy, na ang tunay na leader ay hindi lang gumagawa ng trabaho, kundi humuhubog ng iba para maging leader din. So muli, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang responsibilidad na kaakibat ng bawat impluwensya na ipinagkatiwala sa atin. So bilang mga leader, ang bawat platform na meron tayo ay hiram lang natin mula sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. So ngayong umagang ito, nais kong ibahagi na ang tunay na leader ay nagdi-deliver sa gitna ng anumang sitwasyon. At ang title nitong ating topic dito sa ating pang day 27 is The Stewardship of Influence, o ang responsibilidad ng impluwensya. Ayan, so dito sa ating pagtatalakay, meron tayong Bible verse na ating pagbabatayan na matatagpuan natin sa unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 10. Ayan, 1 Peter chapter 4, verse 10. At ito po yung sinasabi sa Tagalog version ng King James.
ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod ninyo sa isa't isa na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Ngayong umagang ito, habang pinaprepare ko po yung aking sarili dito sa ating morning devotion, and this is the last day sa ating topic, no, ng leadership in action. Dumaan po ako sa medyo pagsubok. Ang aming pamilya, no, ang aking ama ay nadulas ngayong umaga na ito at na-dislocate yung kanyang paa. So, siguro dito yun sa may ankle. Hindi ko kasi nakita, no? Buti na lang itinawag sa akin ni Ading Shirley, no, na yun nga medyo may kaguluhan doon sa bahay kanina sa Cavite. At yun sa gitna nung kaguluhan na yun, so naramdaman ko yung distraction, no, dahil nagpa-prepare na ako para sa morning devotion nga. Pero habang nagdarasal ako, no, pinag-pray ko to nung nabalitaan ko, no, nakita ko yung kamay ng Panginoong Diyos. Kasi binanggit din ni Ading Shirley na may mga taong rumisponde agad, may mga nakapaligid sa kanya, no, na nakakaalam, nakakita at tumulong agad. So sandaling yun, napagtanto ko, ang pagiging leader ay hindi pagiging perpekto, kundi ang pagpili na mag-deliver pa rin sa gitna ng unos, no. So sa kabila, no, nung ako'y nag-pray at naisip ko na ayun, may mga tao, tumawag ako, no, kay Daddy at nagpapasalamat ako na yun nga, maagap din si Vilma, no, yung kanyang partner na humingi ng tulong, and andoon available sila Kuya Edwin, sila Brother Jeremy, no, at ngayon yata ay kasama niya sila, no, na dinala siya sa doktor, naghahanap sila ng orthopedic doctor para iayos, no, yung kanyang sa paa. So dito naisip ko, no, ang ating Panginoong Jesus, ilang beses ba siya sinubukang i-distract ng kaaway mula sa mga taong gustong pumigil, no, sa kanyang misyon, no, hanggang sa yung mission niya sa cross, pero nanatili siyang napako, no, sa paningin, nanatili siyang napako yung kanyang paningin, no, dito sa mission. So ang stewardship ay influence, no? Ito ay ang pananatiling tapat sa tawag kahit magulo yung paligid. So, pagka sinabing kailangan mong mag-impluwensya, kailangan ipakita mo pa rin, no, yung katatagan na nagmumula sa Panginoong Diyos, no, at ipagpatuloy yung mission. So, bilang leader, yung ating impluwensya ay hindi mula sa atin, no? Ito ay mula sa ating Panginoong Diyos, at tayo ay steward o nangangalaga nitong impluwensya na ito na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. So, kung ang Panginoon ay hindi natinag, tayo rin, no, na sumusunod sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ay kayang mag-deliver hanggang dun sa dulo. Ayan, so napakagandang topic at paalala, no, itong nangyari ngayong umaga na ito, at patutuo na rin, no, sa tulong ng Panginoong Diyos para magampanan ko yung aking obligasyon ngayong umagang ito. So dito sa ating in action challenge na pinamagatan natin the influence audit, tignan natin, no, yung ating ginamit na platform. Tanungin natin ang ating sarili, ang mga salita at gawa ko ba ay nagpapakita ng biyaya ng Diyos kahit sa gitna ng problema? Paano ba tayo mag-react sa gitna ng problema? Kung tayo ba ay nagpapadala sa pagkataranta o
O maalala ba natin na manalangin muna, huminto at manalangin muna at hilingin ang gabay ng Panginoong Diyos. So mag-post tayo, no? At magsalita ng isang bagay ngayong araw na ito na may layuning magbigay ng pag-asa o magturo ng salita ng ating Panginoong Diyos kahit mahirap yung sitwasyon. Ayan, so napakagandang paalala ito sa atin, no? Sa ating pang day 27. At so dito nga, no, sa ating pinag-usapan, tinalakay, no, na stewardship of influence. Natutunan natin na ang impluwensya ay hindi natin pag-aari kundi isang pagtitiwala mula sa ating Panginoong Diyos na dapat nating gamitin para maglingkod tayo sa iba kahit sa gitna ng mga personal na pagsubok katulad ng naranasan ko, no, ngayong umaga na ito. So patuloy po nating isama, no, si Daddy sa panalangin. Ngayon dito na tayo sa huli, no, sa huling topic dito sa ating series, ang ating pang day 28. Muli binabati ko ang bawat isa, no? Batiin natin, tapikin natin yung ating sarili. Pero hindi nagtapos, no, yung ating paglalakbay ngayon, no, ng ganito lamang, no. Sa halip ito ay ang ating commission. Yan. So ang 28 na araw o ang 28 araw na ito ay paghahanda lamang para sa panghabang buhay na pag-align ng ating buhay sa vision ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So dito sa ating day 28, no, na yung ating last topic na pinamagatan nating the call to go o ang pagsusugo sa pamumuno. At basahin muna natin, no, yung ating Bible verse na pagbabatayan na matatagpuan natin sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19. Kaya nga, magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na inyong bautismohan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayan, amen, amen. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa muli na itong ating ikalawang verse dito sa banal na kasulatan. Ayan. Ang leadership in action ay hindi nagtatapos sa pag-unawa, no, nung vision, yung porket na unawaan natin yung vision. Ito ay nagtatapos, no, sa pagsunod sa tawag ng misyon ng ating Panginoong Diyos. So, ang ating Panginoong Jesus ang pinakamagaling na leader na dapat nating tularan. Hindi siya nananatili sa langit. Bumaba siya at namuhay na kasama natin o kasama ng mga tao bago siya bumalik. Iniwan niya ang mission sa atin. Ang ating pamumuno ay hindi lamang para sa ating sariling benefit, no? Hindi lamang para sa pamilya natin o para sa isang organisasyon. Ito, tinawag tayo, no? Tinawag at sinanay, no, tayo ngayon para isuko. Ayan, para tayo ay mag-lead. So, tandaan natin na ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoong Diyos ay napakahalaga, na dapat din tayo ay marunong pangalagaan itong pamumuno na ito hanggang doon sa dulo. No? Kailangan ma-deliver natin at kailangan maipahayag natin ang kanyang salita, ang kanyang kadakilaan. So dito sa ating the final commitment, no, isulat natin ang ating personal na leadership pledge ngayong araw na ito. Sabihin natin, ako ay isang leader na nag-aalay ng aking vision sa plano ng Panginoong Diyos. Hindi ako susuko, hindi ako magsasawa, at patuloy akong magtatanim ng binhi ng kaharian hanggang sa aking makakaya. Ayan.
Amen, no? So, ito ay ating pledge, no? Isulat ninyo kung gusto ninyong i-share din. Please, i-share din ninyo. Napakahalaga nitong pangako na ito, no, sa ating Panginoong Diyos, sa ating sarili at sa ating Panginoong Diyos. Ayan. At sa ating summary, or dahil sa dahil dito nagtatapos, no, yung ating leadership in action, meron tayong summary nitong leadership in action, charting the course, aligning the vision. It's a 28th journey po. So binabati ko ulit ang bawat isa na natapos natin ang ating 28th devotional series para sa buwan ng June. At mula, no, sa pag-aayos ng ating puso, yan yung ating tinalakay nung week 1. Nung week 2 naman, sa pagharap natin sa apoy, no, yung gusto nating mag-alab, yung ating pananampalataya at pamumuno. Gano'n naman sa ating week 3, yung ating pagbuo ng vision, yung vision na naka-align mula sa ating Panginoong Diyos. Hanggang dito, no, sa pagpapasa natin ng sulo dito sa ating week 4, no, yung vision na yan na ating dapat ipasa, no, yung vision na yan na ating pinamunuan sa tulong ng ating Panginoong Diyos ay dapat maibahagi natin, no, sa tamang tao na dapat din ay hubugin din natin, no, para maging mabuting pinuno din siya, no, sa harap ng ating Panginoong Diyos. So ang ating paglalakbay ay isang blueprint ng isang leader na nakaangkla sa salita ng ating Panginoong Diyos. Natutunan natin na ang tunay na leader ay marunong mag-deliver kahit sa gitna ng yung nangyari, no, kahit sa gitna ng dislokasyon or distraction o ano pa mang hirap, no, dahil ang ating paningin, no, ay nakapako sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesus. So tulad niya, huwag nating hayaang mamatay yung apoy o yung ningas, no, ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos at yung apoy ng pamumuno o pag-deliver ng vision ng ating Panginoong Diyos. So magpatuloy tayo sa pag-chart ng ating course at hayaan natin ang Panginoong Diyos ang magtatag, no, ng ating mga hakbang. Ang pamumuno ay isang responsibilidad na may mission. So ngayon, tayo ay isinusugo na. Magpatuloy tayo, mga leader, sa ating paglilingkod. Amen, amen. Mapagpalang umaga po, no? Diyan nagwawakas yung ating series na Leadership in Action, Charting the Course, Aligning the Vision. A blessed morning sa bawat isa. Ngunit bago po tayo magtapos, no, sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa paggabay mo sa bawat isa sa amin na matapos namin itong napakahalagang topic na ito, Panginoon, dahil ito ay tumutulong sa bawat isa sa amin para kami ay maging mabuting leader, Panginoon, sa iyong harapan at mapamunuan, Panginoon, ang iyong mga pinagkatiwala sa amin at ma-deliver, Panginoon, ang vision na nagmumula sa iyo. Ikaw po nawa, Panginoon, ang patuloy na sumama sa amin, patuloy na gumabay sa amin, Panginoon, at panatiliin mong humble kami sa iyong banal na harapan. At Ama, ikaw po nawa ang laging mapapurihan sa lahat ng aming mga ginagawa. Tulungan mong maipahayag namin ang iyong banal na salita ng tama at may karunungan, at nawa, Panginoon, ikaw ang mangusap sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Pagliwanagin mo po ang buhay ng bawat isa at, Panginoon, lagi po nawang maramdaman ang iyong presensya sa ang dako man kami pumaroon. At Ama, patuloy mo kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat, no? At meron tayong
ilang araw, no, na pahinga. So today is day June 26. So tomorrow, Saturday, 27, 28, and ang ating 29, no, and 30. May 31 pa pala, no? Meron ang June yata ay may 31, tama ba ako? So meron pa tayong 3 araw na pahinga. So maybe I think sa June 31 po tayo ay magre-resume para mag-introduce, para i-introduce ko yung topic natin, no, for July naman, para sa ating morning devotion ng July. Ayan. So muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat, at sa Diyos ang kapurihan, at take care always. God bless.